Sige po, tayo tumayo. Pwede po ba batiin muna natin yung bawat isa? Yan. Sa pangmagpaalang araw po sa bawat isa. Tunay na napakabuti ng Panginoon at hindi po ako naniniwala na every tao na pumupunta sa church ay walang purpose yung Panginoon. So may purpose yung Panginoon kaya tayo nandito. Sige po, tayo yumukod at manalangin. Panginoon, muli salamat sa araw na to. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa kadakilaan mo, Panginoon, na matatanghalan namin ngayon, Panginoon, araw na to. Panginoon, as we worship you today, continue to guide us. Baguhin nyo rin ang aming mga puso't isipan, Panginoon, upang mas makapagpuri kami, Panginoon, makapagpasalamat kami ng higit pa, Panginoon, sa kaya namin gawin. Panginoon, ingatan nyo rin ang bawat isa, Panginoon, na papunta pa lang dito. Gabayan nyo sila, Panginoon, hanggang sila ay makarating ng ligtas dito, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa buhay ng mga naka-online. Patuloy niyo silang pagpalain, patuloy niyo silang gabayan, Panginoon. At patuloy niyo bigyan ng focus, Panginoon, na makapagpuri rin sa iyo, Panginoon, makipag-awitan, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hinihingi ko, Panginoon, na lukuban niyo kami na banal na Espiritu, Panginoon. At ikaw yung manguna, ikaw yung tatanghalin namin, Panginoon, ngayong araw na ito. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, share ko lang po itong salita ng Panginoon. Sabi dito sa Ayan. Sabi dito sa Hebrew 12, verse 4 to 5, hindi pa umaabot sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nakalimutan na ninyo ang salitang nagpapalakas ng loob sa inyong bilang mga anak. Anak ko, huwag mong ipagbabawalang bahala ang pagtutuwid ng iyong Panginoon. Huwag manghina ang iyong loob kung ikaw ay kanyang sinasaway. Mga kapatid, malinaw sa salita ng Panginoon na wala pa sa sukdulan ang disiplina na ginagawa sa atin ng Panginoon. Marami po tayong pagdadaanan, ang sabi ng Panginoon. At sana po, makasanayan po natin mga pagbabago na ito. At kung kayo may mga kaibigan na sinasabihan kayo o tinutuwid kayo sa mga pagkakamali nyo, ipagpasalamat nyo po yun. Kasi yun po yung ginagamit ng Panginoon upang maituwid tayo, maidirect tayo sa buhay na to. Sige po, tinatawagan ko na po ang praise and worship upang magpuri. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon ng buong kagalakan sa ating mga puso. Pasalamatan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa buong linggo, sa pag-iingat, sa paggagabay sa atin. Sa panganib, nariyan ka palagi, magtitinag sa pagsubok, ang pagsama mo, tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-akit. Pagkat ikaw ay mabuti, Panginoon. Pagkat ikaw ay mabuti, ang ating pastol hindi magkukulang. Sige po, umawi tayo para sa Panginoon. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan.
di matatakot sa panganib. Pagkat naririyan ka palagi, Di matitinag. sa pagsubok, ang pagsama mo'y iyak at lukos. Di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, Panginoon. O napakabuti, ang aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Sige po, awitin natin sa Panginoon. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo, Panginoon. Sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Minsan pa, wala nang ang mahihiling pa. Pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Higit pa. Amen. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Patuloy tayong umawit sa Panginoon at naway maging dalangin din ng ating mga puso na puspusin tayo ng kabanalan ng Panginoon at siya yung manguna lagi sa ating mga buhay. Puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makahiga, sa'yo ay ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaliika, sa'yo ay pumisa. Loobin mo, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw yung manahan sa aming mga puso.
wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Lord. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makalikan, sa'yo ay pumisa. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay. Yes, Lord. Maging banal mong tahanan, luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kay Minsan bawiin natin para sa Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Sa kabutihan mo, Panginoon, na lagi naming nararanasan. Hindi karapat-dapat, pagkukulan ng
at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, Habang walang kakayanang masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunihan. Inibig mo ako nang di kayang umbasan. Ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabandalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Ka sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. salamat Panginoon. Tunay ngang ikay mabuti, tunay ngang ikay tapat Panginoon sa aming mga buhay. At wala kami Panginoon kung wala ka sa aming mga buhay. Ibig mo ako nang di kayang umbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang umbasan. Sige po, awitan natin ang Panginoon ng buong puso. Ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Amen. Minsan pa. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sige po, tinatawagan ko na po ang ating tagapagsalita, Pastor Silver Lumahan po. Makaupo na po tayong lahat. Pwede po bang sabihin nyo sa katabi nyo, na-miss kita kapatid? Parang di nyo na-miss yung katabi ninyo Panoorin po muna natin ito. Meron muna tayong patalastas.
Uy, uy, uy! Baha na naman! Pero relax lang! Madiskarte ang Pinoy! Budots, tara! Pagmulat ng mata, tubig sa kalsada. Sinecheck ang bangka, wala palang bangka. Plastic na lalagyan, ginawang salbabida. Kapit kay Manong Kapit, tara na, biyahe na. May timba sa kanan, may tsinela sa kaliwa. Cellphone, naka-plastic selfie muna bago umalis. Kahit basa ang buhok, kahit basa ang paa, hindi pa rin ang puhunan, laban lang mga kuya. Baha, baha, wag kabahan, humanap ng paraan. Walang drama, walang atrasan, Pinoy tayo may diskartehan. Madiskarte, madiskarte, kahit baha, sumasayaw pa rin. Madiskarte, madiskarte, basta man ang paa, happy pa rin. Talon dito, iwas doon, sakay sa improvise na bangka ngayon. Madiskarte, madiskarte, Pinoy tayo, tuloy ang sayawan. Baha, baha, edi wow, budots na. Hataw, 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 huwag matakot. Hep, hep, go, go, go. Yan. Sabi mo nga sa katabi mo, madiskarte ka ba? Madiskarte ang Pinoy kahit saan, no? Kahit baha, talagang gumagawa tayo ng anumang kapamaraanan. Alam ko po na marami po ang binahang mga lugar ngayon. Kasama sa balita ang Quezon City na binaha. But we thank the Lord dahil tayo po ay narito ngayon. Maganda po ang panahon at tayo po ay nagsasama-sama na nagpupuri sa ating pong Panginoon. Tingnan po natin ito. Mga estudyante, pakitaas ng kamay ng mga estudyante rito. Masaya ba kayo na walang pasok? Halos ilang araw, ilang linggo na walang pasok. Sabi ni F, wala akong baon, sabi niya. Pero nanghihingi pa rin ng baon kasi naka-online daw siya. Kaya dapat may baon daw siya. Yan. Magandang umaga, maulan man ang panahon, naway umapaw ang inyong araw, sa saya, pag-asa, at maraming biyaya. Yan po ang ilan sa mga nakikita natin sa balita, mga baha-baha. Pero sa panahon ng baha, dito rin po ay nakikita natin yung bayanihan ng mga Pilipino na kung saan tayo ay nagkakaisa para magtulungan tayo, lalong-lalo na doon sa mga nabaha. Kahapon po ay nagpunta ang sila Pastor Ian Grande doon sa Minatin at ang ilan mga general leaders sapagkat sila ay nagpamahagi ng mga groceries doon po sa ilang mga pamilya na nabaha. I think 110 families ang kanila pong natulungan doon po sa Minalin, Pampanga. Mamaya po ay may gawain po ang mga kababaihan. Ito po yung WNCD Women Synchronized Activity. Pwede po bang tumayo lahat ng mga kababaihan? Lahat po ng mga kababaihan dito. Tumayo po, mga mothers po natin. Yan. Mamaya po makikita natin sila mamayang hapon din. At sila rin po ang may pangunguna po nito sa pangunguna po ni Sister Aiko. Palakpakan po natin ang mga kababaihan. Makakaupo na po kayong lahat. Sila po ang ating ilaw ng tahanan. Kaya tingnan nyo, napakaliwanag po ng ating pong harapan. Pwede rin bang tumayo yung mga tatay natin? Yung mga tatay po. Wag po yung mga mukhang tatay, yung mga tatay lang. Yan. Nakikita nyo po ba yung gate doon sa likuran? Palakpakan nga po natin yung mga ama natin. Yung sa harap na gate po natin, ay pinagawa po yan ng ating mga ama, ng ating tahanan, ng mga haligi ng ating tahanan. Kaya kung makikita nyo po, ay maayos na po yung gate natin, napinturahan, yung harapan. Si Eric, naging instant pintor. Si Kuya Dodong, naging instant pintor. Yan, pininturahan po yung gate natin. Salamat po sa pangunguya ni Kuya Ed. Sila Kuya Badong na nag-welding. Maraming salamat. Kahit umuulan, talagang, ewan ko, parang Iron Man yata ito si Kuya Badong na talagang tinitira niya yung gate natin kahit umuulan-ulan. But we thank the Lord, nabuo po ito. At of course,
Nagkaisa po ang bawat society kahapon, naglinis, kaya makikita nyo malinis po. Youth Society, sa pangunguna po ni Joyce, ang Women's Society at ang Men's Society, palakpakan nga po natin. Maraming salamat po. Yung ilaw po, nalagyan na po yung mga ilaw natin. Kay JR, salamat kay JR. Maraming salamat po sa pagkakaisa ng bawat isa para ihanda po yung ating simbahan sa gawain natin para mamayang hapon. Yung first Sunday po, tinalakay ko po, returning to your first love. And I discussed about Ephesus Church. Ngayong Sunday po na ito, this is our fourth Sunday, and I will be discussing about a call to spiritual revival. At ang ating pong fifth Sunday, I'll be talking about Philadelphia Church. Sardis, a call to spiritual revival. Pwede ho bang tumayo tayong lahat? And shall we read our passage all together? Ready, go. Write this letter to the angel of the church in Sardis. This is the message from the one who has the sevenfold Spirit of God and the seven stars. I know all the things you do, and that you have a reputation for being alive, but you are dead. Wake up, strengthen what little remains, for even what is left is almost dead. I find that your actions do not meet the requirements of my God. Go back to what you heard and believe at first. Hold to it firmly. Repent and turn to me again. If you don't wake up, I will come to you suddenly, as unexpected as a thief. Yet, there are some in the church in Sardis who have not soiled their clothes with evil. They will walk with me in white, for they are worthy. All who are victorious will be clothed in white. I will never erase their names from the book of life, but I will announce before my Father and His angels that they are mine. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Samahan mo kami at katagpuin mo kami, Panginoon, sa araw na ito. Mangusap ka sa bawat isa habang sila'y nakikinig. Panginoon, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kakapuna po ang bawat isa. The letter to the church in Sardis warns about spiritual complacency. When we talk about complacency, in Tagalog is pagkakampante. Sabay-sabay nga natin sabihin, pagkakampante. Pwede rin natin sabihin, hayahay. O kaya, relax. Di ba? Na nagiging relax tayo. Jesus describes the congregation as having a reputation for being alive but pronounces them spiritually dead. Kaya yung mga pelikula na zombies, di ba? Lumalakad sila, buhay, pero actually patay sila. Parang ganun din daw po ang mga Kristiyano, buhay, pero spiritually dead. Other churches may have believed that the believers in Sardis comprise a dynamic church. When we talk about dynamic church, ito ay talagang aktibo, talagang buhay na buhay, marami silang mga activities. Pero sabi niya, but their secularism revealed their lack of spiritual life. Yung secularism ang nagpapalayo sa kanila sa Panginoong Diyos. Do you think ang Halloween party ba ay dapat gawin sa loob ng simbahan? Of course no. Yung secularism na ito, sa ibang denomination, pinapayagan nila yung same-sex marriage. Pero hindi po tayo naniniwala ito dahil ang Biblia po ay maliwanag patungkol po rito. Entertainment rather than sacred. Kung minsan sa simbahan, nagiging entertainment na lang. Yung mga tumutugtog, ini-entertain yung mga tao. But rather than sacred. Hindi dapat maging entertainment yung mga tumutugtog sa harapan, yung mga nagpapaawit sa harapan. But rather, it is a sacred thing. Ito ay isang banal na bagay na tayo ay magpuri sa ating Panginoon. Amen? Now, tingnan po natin to. Sardis, a call to spiritual revival. Mayroon pa pong nagsasabi na yung Sardis daw ay parang sardines church. Sardis, tamang-tama, katunog niya naman yung sardines. Sino po mahilig sa sardinas dito? Ako po kapag medyo nauumay ako, naghahanap ako ng sardinas. Gusto kong kumain ng sardinas, pero gusto ko may halong gulay. Bakit daw po yung Sardis ay parang sardines church? Sapagkat yung sardinas po, yung isda po sa loob ay patay. Hindi ba? Pag pupunta po tayo ng palengke,
yung binibili nating isda ay fresh pa. Hindi ba? Tumatalon pa. Fresh pa yan. Pero yung nailagay na sa loob ng can, ng sardinas, ay patay na. Para daw yung sardis ay sardines church. Yun daw po yung isang sabi ng commentator. Now, sardis a call to spiritual revival. Number 1, a call to wake up. Number 2, a call to finish well. Number 3, a call to hold on to His promise. And number 4, a call to hear. Number 1, a call to wake up. Be watchful. Maging mapagbantay. Sabi mo nga sa katabi mo, wake up kapatid. Baka may natutulog po dyan. Malamig ang ating aircon. Maging mapagbantay. Jesus begins His letter to the Christians in Sardis by admonishing them to wake up in Revelation chapter 3 verse 2. May kakilala po ba kayong mahirap gisingin? Mahirap daw pong gisingin, ang gising na eh. Gising ka ng gising, pero actually gising na yan. Nag-a-alarm na yung alarm clock, ayaw pa rin magising. Meron ba kayong mga kilala niyan? Mas nauna pang magising yung alarm clock kaysa sa kanya. And we could also translate this as be watchful, maging mapagbantay. Meron po kaming aso, si Pochi, tsaka si Cute. Kapag ka may mga tao po dyan sa gate pa lang or umaakyat, tumatahol. Alam niyo po, yung anak ni Denzel, nung last Sunday, inutusan ako. Sabi niya, Pastor, sabi niya, pababain mo si Pochi. Sabi niya gano'n, buhatin mo para lumaki ang muscles mo. Pambihira. Kung si Eric sigurong sasabihan nun, malaki na muscle ni Eric eh. Kaya sabi niya, Pastor, pababain mo, buhatin mo si Pochi para lumaki ang muscles mo. Nalilitan sa muscle ko. Yung anak ni Denzel. Okay pala yung anak ni Denzel na yun. According to Robert H. Mounce, in the book of Revelation, Sardis was one of the most powerful cities in the ancient world. Ito daw po isa sa pinakamalakas nung panahon nila. The city had a mountain fortress with walls rising 1,500 feet above the valley. Imagine niyo yan, 1,500 feet above the valley. Yung ring po, 10 feet lang yan. Pero yung wall nila is 1,500 feet above the valley, making it nearly impenetrable. Ibig sabihin, napaka-imposible itong mapasok. Noong panahon po nila, kapag mataas po ang wall, ibig sabihin, ikaw ay mahirap pasukin ng kaaway. Ibig sabihin, ikaw ay isang makapangyarihan na syudad. But, in 549 BC, the Persian King Cyrus defeated the city. And he did it right to the Sardinians' noses. Ano pong ginawa ng hari? Inutusan niya ang kanyang mga tauhan, may nakapasok po, may nakaakyat doon sa wall, at possible daw po, na yung nagbabantay during that time ay natutulog. Sabi mo sa katabi mo, bawal matulog kapatid. Kaya, nakapasok yung tauhan ng hari ng Persia at nakababa, binuksan yung gate, nakapasok ang mga kaaway at sila po ay natalo. Now, do you think they learned their lessons? The answer is no. Sapagkat according to the history, in 216 BC, they were defeated again. Pareho na senaryo. Pinasok yung wall, nakaakyat dun sa wall, natutulog yung bantay, nabuksan yung gate, nakapasok ang kaaway. 2 beses na ulit at sila ay natalo. Be watchful. Ito po yung ilang mga verses na nagsasabing be watchful. 1 Peter 5:8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Tayo po ay tinitignan ng kaaway para tayo ay pabagsakin, para sirain ang pamilya, para sirain ang Kristiyano. Matthew 24:42, therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. Maging mapagbantay. 1 Corinthians 16:13, be on guard, stand firm in the faith, be courageous, be strong, do everything in love. Ilan sa mga verses na ito nagsasabi, maging mapagbantay. Sapagkat kahit gaano tayo kalakas, kahit gaano man karami ang ating pera, kahit sabihin mong gaano ka kalakas na Kristiyano, pwede kang pabagsakin ng kaaway. And therefore, dapat tayo ay maging mapagbantay. Letter B, we are vulnerable. Vulnerable means mahina, madaling masaktan, madaling tamaan. Sino po sa inyo mga balat sibuyas dito? Yung mga madaling, tawag dyan?
madaling ma-discourage, madaling masaktan. Aray, di ba? Very sensitive. Kung may masabi lang na konti, nasasaktan ka na. Vulnerable. The devil is very real. Unti-unti siyang papasok sa iyo hanggang siya na ang mangunguna sa iyo. And that is what happened to Sardinians. They accommodated the idols of their culture and so sold their garments as Grand R. Osborne writes in Revelation. Noon po, ang mga Diyos-Diyosan po nila ay gawa ng kamay. Ito po ay nakikita ng mga tao, gawa sa ginto, gawa sa kahoy, gawa sa bato. Ito po yung mga sinasabi nating mga idols noong mga unang panahon. But today, tignan po natin yung mga common cultural idols. Self and individualism. Masyado natin pinopromote yung love yourself, love yourself. Samantalang sinasabi ng Biblia, love God, love people. Oo naman, tama naman na mahalin mo ang sarili mo. Alagaan mo, ingatan mo ang sarili mo. Dahil ikaw nagtatrabaho ka, di ba Eric? Nagmomotor ka. Kailangan mong ingatan ang sarili mo. Pero masyado itong pinupromote. Love yourself, love yourself. But the Bible says, love God and love people. Second, technology and social media. Ito daw pong ating mga technology and social media ay nakakaagaw ng panahon sa ating Panginoon. Anumang bagay na nakakaagaw ng ating priority sa Panginoon ay pwede nating maging Diyos. Pwede bang pakita sa mga cellphone ninyo? Pakitaas nga po mga cellphone. Yung mga gadget po natin, pwede po nating maging idols. Pwede po nating maging Diyos. Anumang bagay na umaagaw sa priority natin sa Diyos, ay pwede nating maging Diyos. Number 3, even our status and success, pwede nating maging Diyos. Sabi niya, nakapag-aral na ako, gumraduate na ako. By the way, si Ian po ay gumraduate kahapon. At may engineer na kami, hopefully makapasa po sa board exam. Alam niyo po, first time ko makatungtong sa PICC, tapos hanggang labas pa. Kasi isa lang po pwedeng pumasok sa PICC. Si Pastora lang po. Kaya first time ako makatungtong ng PICC, hanggang doon pa sa labas. So from 11 to 6 o'clock, inintay ko po. Matapos, basta naglibang-libang ako ron, nanood ng tennis, kung ano-ano mga pinanood ko doon sa labas, para malibang po ako. Even our status, even our career, pwede pala natin maging Diyos ito. Kapag yung career mo na ang nauuna, rather than ang Diyos, then pwede natin itong maging Diyos. Celebrity and influence. Pwede daw po yung mga artista, yung mga politiko, pwede natin maging Diyos yan. In fact, nakakalungkot mong isipin, kapag meron tayong mga, anong tawag dito, yung mga iniidolo na mga K-pop, yung mga SB19, yung mga, ano pa ba yung mga sikat ng mga grupo ngayon. No? Sabi nga nila, nakakabili ka ng ticket na libo-libo, pero yung pagbibigay sa Panginoon, hindi mo maibigay. Talagang pinag-iipunan pa yan para maka-attend ka ng concert ng iniidolo mong group band o K-pop band o ano pa man yan. Kaya pwede nating maging Diyos. Comfort and control. Pwede natin itong maging Diyos. Nalulungkot po ako sapagkat mayroong mga Kristiyano na post pa ng post na mamasyal araw ng linggo. Nalulungkot po ako sa ganun na pagka mamamasyal, itatapat pa nila ng araw ng linggo. Samantalang napakaliwanag naman na sinasabi na ang isang araw ay para sa Panginoon. Kaya maalala ko po yung kwento ng isang namimingwit. Namimingwit po siya. Nakahuli po siya ng 7 isda sa kanyang pamimingwit. At dahil na pagdaan niyang ganyan, may nakita po siya na kaawa-awa ang kalagayan. Alam niyo po, binigay niya yung 6 na isda na kanyang nahuli. At nagpahinga po siya sa ilalim ng puno. At habang nagpapahinga po siya sa ilalim ng puno, alam niyo po yung ginawa nung binigyan niya ng 6 na isda? Kinuha pa yung isang isda. Parang ganun po tayo. Yung 6 na araw binibigay sa atin ng Panginoon, pero yung isang araw kinukuha pa natin sa Kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang ganun. Hindi dapat po natin kinukuha ang isang araw na para sa Panginoon. Revelation 3:1. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Ready, go.
Oh, sabi niya, yung reputation lie alive. Buhay na buhay yung church. Ang dami nilang mga activities. Ang dami nilang ginagawa. But you are dead. Why? Because of their idols. Because of the common idols. Because of the secularism. Because of the compromises. Unti-unti silang napapalayo sa Diyos. Kaya kahit gaano pala karami ang activities natin sa church, kahit gaano ka-active ang mga miyembro natin sa church, kapag meron tayong secularism, kapag may mga idols tayo, kapag may mga compromises tayo, then unti-unti tayong ilalayo sa ating relasyon sa Panginoong Diyos. Second, a call to finish well. Sino po ang mga tumatakbo rito? Yung marathon, mga 5 kilometers, 10 kilometers. Parang si Christian yata, nakita ko yung post niya minsan eh. Ilang kilometers ba yan? 5? O 10 kilometers, 16 kilometers? O, malayo nang tinatakbo ni Christian eh. Sabi rito, letter A, remember. Sabay-sabay nga natin sabihin, remember. Revelation 3:3, remember therefore what you have received and heard. At para maalala po natin yung ating mga tinanggap, yung ating mga narinig, ay kinakailangan daw po tayong dumalo sa pananambahan. Now, look at Hebrews 10:25. Sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. You see, kapag tayo po ay nagsisimba, dalawang fellowship po ang ating nararanasan. Number 1 fellowship is our fellowship with God. And number 2 fellowship is fellowship with God's people. Kaya yung iba ng mga pilosopo, mag-online na lang ako. Mag-online na lang ako. Of course, pandemic, nag-online tayo. Pero kung kaya mo namang pumunta ng simbahan, bakit ka pa mag-online? Maunawaan ng Panginoon kung ikaw ay PWD, hindi ka talaga makapunta. Si Ate Yoli nga, nakakapunta ng simbahan eh. Yung iba pa kaya na malakas. Yung iba pa kaya na kayang-kaya nila. Yung iba pa kaya na nakakalakad. Di ba? And that's why, mga pilosopo, sinasabi nila, mag-go-online na lang ako, pareho rin. Mag-go-worship ako kay Lord. Pero kung kaya mo rin lang magpunta ng simbahan, then you will experience the fellowship with God and fellowship with God's people. Letter B, keep. Verse 3, hold it fast. Sabay-sabay nga natin sabihin, keep. Kailangan po nating itago yung lahat ng ating mga narinig, yung lahat ng ating mga tinanggap. And letter C, repent. Sabihin nga natin, repent. Verse 3, and repent. Ito isa sa pinakamahirap na ginagawa ng mga Kristiyano. Yung sabi nga nila, sa mag-asawa raw, ang hirap daw magsabi ng sorry. Sorry honey, sorry babe, sorry love, sorry. At kahit na kung minsan, maging sa mga kapatiran natin, napakahirap sabihin, sorry, nagkamali ako. Pero sorry is a magic word. Sorry is a magic word. Hindi po ito kahinaan, kundi ito po ay kalakasan ng mga mananampalataya. Sabi mo sa tabi mo, sorry na. Ang hirap bigkasin yung salitang sorry kung minsan, di ba? Sorry, sorry love, sorry honey, sorry babe, sorry kapatid, sorry nagkamali ako. Pero ito yung sinasabi niya, no? Kinakailangan natin mag-repent. Kung may mga bagay tayo, kung may mga pinanghahawakan tayong idols, kung may mga secularism tayo, kung may mga compromises tayo, then we ask God to repent. Lord, sorry po Lord, ginawa ko po ito. Kapag may mag-asawa, nag-aaway, sorry. Yung salitang word na sorry ay magic word yan. Verse 3, let's say it all together. Ready, go. Parang di pa kayo kumain ah. Kumain na ho ba kayo? Parang mga hindi pa kayo nag-agahan. Pero sabi niya rito, wake up. But if you do not wake up, sabi niya, I will come like a thief. Para ako'y darating na parang isang magnanakaw. Meron po bang magnanakaw na nagpaalam, nanakawin ko yung TV mo ha? Pupunta ako dyan sa bahay mo, nanakawin ko yung salaset mo ha? Wala pa hong nagpapaalam na magnanakaw. At ang sabi po rito, ang Panginoong Yesus ay darating na parang isang magnanakaw. Walang nakakaalam, ni anumang araw, ni anumang oras, at siya ay darating sa hindi natin nalalaman.
Number 3, a call to hold on to His promise. Letter A, overcomers. And these overcomers would wear white garments received from Jesus. Ang nais po ng Panginoong Diyos, maging overcomer tayo ng mga temptation sa buhay. Ang nais ng Diyos ay maging overcomer tayo ng mga trials natin sa buhay. Nakakarinig po ba kayo ng mga testimony? Salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko ang temptation na ito. Salamat kay Lord na pagtagumpayan ko ang isang mabigat na problema na ito. Pero may mga Kristiyano parang laging talunan na lang. Pag magte-testimony sila, puro na lang problema. Wala bang ginawang pagpapala ang Panginoon sa iyo? Wala bang ginawang tagumpay ang Panginoon sa iyo? Kaya yung iba talagang pagka madi-discourage ka puro problema na lang sinasabi nila. And I will not blot out His name from the book of life. If we wish to remain on the roll of the citizens of God, then we must keep our faith flamingly alive. Dapat daw po, kinikip natin ito na mainit hanggang sa tayo ay nabubuhay. And letter C, there is a book of life. It determines whether we go to heaven or hell. And that is why this is very important. Yung book of life. Kapag nakatala ang pangalan mo ron, ikaw ay papasok sa kaharian ng Panginoon. A call to hear, verse 6. Sabay-sabay nga ho nating basahin. Ready, go. Exercise tayo ha. Pwede bang hawakan natin ang mga tenga natin? Sabay-sabay po natin hawakan. Sa tingin niyo po, bakit po tayo binigyan ng dalawang tenga? Para makinig. Hindi po tayo binigyan ng isang tenga. Imagine niyo kung dalawa ang bibig natin at isa lang ang tenga natin. Mas maingay, di ba? Pero tayo po, binigyan tayo ng dalawang tenga para makinig. Sabi mo sa katabi mo, para makinig. Yan. Kasi kung iisa lang yung tenga natin, dalawa ang bibig, napakaingay niyan. Iisa na nga lang bibig maingay pa Di ba? Tapos, gagawin mong isang tenga, dalawang bibig. Hindi. Nilikha po tayo na may dalawang tenga. Nilikha po tayo may isang bibig upang tayo ay makinig. Tayo ay makinig. Lalong-lalo na sa kung sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Sardis teaches us that we must beware of our success. Katulad po ng Sardis, isa sila sa pinakamakapangyarihang syudad, pero sila ay napasok ng kaaway. Why? Dahil hindi po sila nagbantay. Why? Dahil sila ay naging kampante. Why? Dahil sila po ay relax. Dahil sila po ay naging hayahay. Kaya kahit na anong tagumpay meron ka, nakatapos ka ng pag-aaral, marami kang pera, marami kang ari-arian, pwede tayong bumagsak. Pwede tayong bumagsak katulad ng Sardis. Kapag tayo ay lalayo sa ating Panginoon. If we will start to make that idols, yung ating secularism, and even yung compromises sa ating buhay, unti-unti tayong ilalayo sa ating Panginoon. And just like Sardis, sabi nung Sardis siguro, walang makakapasok sa amin. 1,500 feet wall? May makakapasok pa ba sa atin? May makakatalo pa ba sa atin? Pero natalo sila. Not only once, but even twice. Dahil hindi po sila nagbantay. Now look at this. The British Field Marshal Montgomery used to say, one man can lose me a battle. One corrupt or disobedient Christian can lose a battle for an entire church. Pwedeng masira ang buong simbahan. First, they can lose a battle simply through their own point of failure. Paring may mag-fail doon sa kapatiran. Second, they can lose a battle because they lead others into their same sin. Parehong kasalanan, ililid mo yung isang tao. Kaya maalala ko yung mga young people doon sa Valenzuela, nag-confess sila, Pastor, alam mo ba, nung nagpapastor ka, bago kami tumugtog, umiinom pa kami ng alak. Imaginin mo yon. Nakainom sila ng alak, tumutugtog doon sa harapan. Hindi lamang yun. Sabi niya, they can lose a battle finally because they foster a spirit of accommodation to sin in the other members of the church. One man can lose a battle. Kapag in-accommodate natin ang kasalanan, kapag in-accommodate natin ang mga idols, kapag in-accommodate natin ang mga compromises, kapag in-accommodate natin ang mga secularism, then we can lose a battle. Pwede po bang hiling ko yung praise and worship team na pumunta sa harapan?
bago po natin awitin tong sukdulang biyaya, habang nakaupo po kayo sa inyong kinaupuan ngayon, I want us to pause for a while. Praise and worship team. Babalikan ko po yung point number 2 natin. Sabi doon, remember what you have received. Remember kung ano po yung tinanggap natin sa Panginoon. Alalahanin natin ito. Maaring nung bata ka pa, nagsa-Sunday school ka, nagbi-BS ka, o maaring ikaw ay nag-church pero huminto ka sa pag-church. Pero sabi niya, remember what you have received. Remember what you have heard. And keep, sabi niya, keep it, keep. Itago mo ito. Habang ikaw ay nabubuhay, itago mo yung mga bagay na narinig mo. Itago mo yung mga bagay na iyong napakinggan. And then sabi niya, repent. Ano sabi ng Hebrews 12:14? Make every effort, sabi niya, to make peace at everyone. Make every effort to make peace at everyone. Kung kinakailangan natin mag-sorry sa ating kapatid, sorry. Kung kinakailangan mo mag-sorry sa asawa mo, mag-sorry ka. Sapagkat ang sabi niya, without holiness, no man shall see the Lord. Kung wala ang kabanalan, hindi natin makikita ang ating Panginoon. Pwede bang tumayo tayong lahat? Shall we sing this song, Sukdulang Biyaya? Let's sing this song prayerfully. Dapat mag-ukulan ng haba at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Yakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Come on, church, all together. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang tumutugtog po ang praise and worship team, babalikan ko po ulit. Sabi niya, remember kung ano ang tinanggap mo sa Panginoon. Remember kung ano ang narinig mo sa Kanya. Maaring nung bata ka pa, nagsa-Sunday school ka, nagbi-BBS ka, o maaring noon nag-church ka, pero nawalan ka ng ganang mag-church. Pero ang sabi, remember, listen to what the Spirit says. Maaring kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Sabi niya, tandaan mo kapatid, yung mga narinig mo, yung mga aral na natutunan mo. At sabi niya, keep it. Itago mo ito. Itago mo ito habang ikaw ay nabubuhay. And lastly, sabi niya, repent. Hindi ko alam kung ano ang mga bagay na gusto mong i-repent sa Panginoon. But habang ikaw ay nakatayo dyan sa iyong kinatatayuan, Lord, patawarin mo po ako. Marami po ako mga idols. Marami po ako mga secularism. Marami po ako mga compromises sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon. At kung meron bang mga bagay na namamagitan sa iyo, sa iyong kapatiran, then, sabi niya, you must say sorry. Make every effort to make peace to everyone. Sabi niya, without holiness, no man shall see the Lord. Yumuko po tayo.
Panginoon, sa umagang ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Katulad po ng Sardis Church, Lord, na napakalakas, Panginoon, na syudad. Subalit dahil sa kanilang pagkakampante, dahil sa kanilang pagre-relax, dahil sa kanilang paghahayahay, sila'y bumagsak, sila'y natalo ng kaaway. At ganun din kami, Lord, hindi namin pwedeng sabihin, malakas na akong Kristiyano. Lord, tulungan mo po kami, Lord. Alisin mo ang anumang mga idolo na meron kami. Alisin mo ang anumang mga secularism. Alisin mo, Panginoon, sa aming puso ang anumang mga kompromiso upang sa gayon, sa iyo lamang kami nakatuon, Panginoon. Help us to keep it, Lord. Yung mga bagay na narinig namin, yung maaring ikaw ay naririto, mga bata pa kayo, naririnig mo ng salita ng Diyos, Sunday School, VBS, but it keeps on ringing to your ear, Lord. Salamat, pinalik mo ko sa bahay-sambahan at tulungan mo ko, Lord, na magpatuloy. Lord, kung meron man kami mga dapat pang i-repent sa inyo, sa iyong harapan, sa aming kapwa, kung kinakailangan kong humingi ng sorry sa aking kapatid, Lord, tulungan mo ako. Tanging sa biyaya mo lamang, Panginoon, magagawa ko ito. Kaya, Lord, kami po ay nagpapasakop sa inyo, mag-usap ka sa amin, sa aming kalagitnaan. Turuan mo kami na magtiwala sa inyo. Turuan mo kami na makinig palagi sa iyong salita. Turuan mo kami na magpakumbaba sa inyo. Turuan mo kami, Panginoon, na laging magpupuri at magpapasalamat sa inyo. Kaya sa araw na ito, katagpuin mo kami. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa aming buhay. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. 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 Ayan po, napakaganda po ng binahagi ng ating pastor. Alam niyo po, tinatimingan lang po tayo ng kaaway para pasukin tayo. At napakalinaw po na paalala ng Panginoon na kahit tayo nasa church, kahit lagi tayo nagde-devotion at lagi tayo nasa prayer meeting, pwede pa rin po tayo pasukin ng kaaway. Dahil sa maling priority natin at di po natin nalalaman na nilalayo na tayo nito sa Panginoon. At repentance po, napakalaking problema po natin as a Christian na simpleng salita na sorry, napakahirap banggitin pag nagkakamali tayo. Alam po natin ang salitang sorry ay nakakapagpatanggal ng galit, nakakawala ng stress, bawas isipin. Kaya every time po na nagkakamali po tayo, aminin na po natin sa sarili natin at aminin din natin na nagkamali tayo. Aminin natin sa Panginoon. At sana po maging sardinas tayo, hindi pugot yung ulo o patay na para sa pagpupuri sa Panginoon, kundi magsiksikan tayo sa simbahan upang magpuri sa Panginoon. At maging iisa tayo sa Panginoon. Sige po, announcement lang po. Prayer meeting every Wednesday at 7 p.m. At Pathless po na next Sunday. Last Revival Sunday, next Sunday po. And then Sunday school will be held every last Sunday of the month. Prayer and fasting every Wednesday for this month. Birthday celebration. Sige po, yun lamang po at tinatawagan ko po yung mga usher po natin upang para sa ating pagbibigayan. Habang umiikot po yung mga ushers natin, huwag po natin kalimutan yung mamaya WNCD Women Synchronized Activity po. Dito po sa ating simbahan. As we
Sige po tayo tumayo at manalangin. Panginoon, muli salamat sa araw nito, Panginoon. Salamat sa mga tao, Panginoon, nandito, Panginoon, na nagbigay, Panginoon, ng kanilang mga ikapu, Panginoon. Patuloy niyo silang pagpalain, patuloy na isustain ang kanilang mga pangangailangan, at patuloy na ingatan ang bawat isa, Panginoon, bawat pamilya nila, Panginoon. At ito'y nagpapatunay lamang, Panginoon, na yung ibinahagi namin sa iyo, Panginoon, ay kulang pa, Panginoon, upang papurihan ka, Panginoon, pasalamatan ka sa lahat ng bagay, Panginoon, sa buong linggo ng pag-iingat at gabay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat sa mga nagbigay. Patuloy niyo silang pagpalain, Panginoon, at bigyan ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Sige po, tinatawagan ko po ang ating pastor po para sa ating closing. Sorry po, may special number po pala. Tinatawagan ko po yung ating mag-special number. Ang Silapan Family. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakabahan ako ngayon na lang uli ako humarap sa congregation. But anyway, kami po ay nagagalak dahil may opportunity po kami to express yung aming pasasalamat sa Panginoon for His goodness and His mercy sa amin, sa family namin through this song. Ayun po. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsampay ialay.
dakila. Pag-ibig mo'y wagas at walang pagpantay sa aming puso, sa aming buhay. Papuri ka sa bayan. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, lubalatin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa aming Diyos Ama. Iyong pinagtulungan at di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Sa buhay ko'y tapat.
Lord. Thank you po. Salamat, Silapan family. Minsan po, palakpakan po natin. Bago po tayo mag-closing prayer and benediction, ilang mga paalala lamang po. Last Sunday will be our revival service. Ito yung last Sunday ng revival natin. 5th Sunday, next Sunday. And then meron po tayong pot bless. Dalhin po natin yung mga iluluto nating mga pagkain, ulam, pagsalu-saluhan po natin. At yung mga, of course, isi-celebrate natin yung mga nag-celebrate ng buwan ng, ano ba, August? August, lahat ng may birthday ng August. I invited our barangay captain and the barangay officials. I do not know if they will be available next Sunday. May dalawang options po akong binigay. I already have given the letter to Josephine. So kung available po ang ating barangay captain, baka nandito po sila sa Sunday, and even the barangay officials. Kaya samahan po natin na tayo ay magpuri sa Panginoon. LBA, please remain after the huddle time. And then mamamaya po yung ating pong gawain ng mga kababaihan, 2:00 po ang gawain mamaya. So this is a district-wide gathering. So lahat po ng mga churches dito sa Metro Manila ay magpupunta po. Around siguro mga 10 churches ito. At may mga committee na tayo dyan kung paano po yung mga parking area, yung mag-a-usher sa mga ating pong mga bisita. So ang aking pong pakiusap, at least mga 1 p.m. nandito na yung mga kababaihan natin para salubungin po natin yung mga iba-ibang mga kababaihan na nanggaling po sa iba't ibang mga churches. So ipakita po natin yung ating full support natin para sa gawain po ng mga kababaihan mamayang hapon po. Again, 2 p.m. po ito. Si Ate Ophel ay nag-birthday noong August 20. Happy birthday, Ate Ophel. May nag-birthday pa ba ngayong week na ito? Sino? Jaika. Okay, happy birthday. Meron pa ba dyan? Meron pa. Okay. O magpunta kayo sa Sunday. Isa-celebrate natin ang mga birthday ninyo. Sa darating na 5th Sunday natin, doon natin isa-celebrate yung mga may birthday. Okay? Meron pa ba, Pastora? Meron pa bang ibang mga announcements? Wala na? Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa ginawa mo sa amin. Panginoon, sa linggo ang natapos, yung iba nagtrabaho, yung iba nag-aral, yung iba pumasok, Panginoon, sa kanilang mga trabaho, opisina. Salamat, Lord, sa lakas. Salamat sa talino. Salamat sa pangunguna. Panibagong 1 linggo na naman ang aming tatahakin, subalit kami ay buong pusong magtitiwala sa inyo. Lord, hayaan mo na maging baon namin ang iyong mga salita sa buong 1 linggo na ito, maging kalakasan namin, Panginoon. Samahan mo kami, Lord. Yung mga iba, marahil, hindi namin nakasama ngayon dahil may mga karamdaman sila. Hindi ko mabanggit ang kanilang pangalan. Pero I pray that you will touch them in a very special way doon sa banig ng karamdaman. Ganon din yung mga nanonood online, Lord. Kung ano man ang kanilang mga sitwasyon, kung ano man ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, I pray, Lord, that you will continue to speak to them in a very special way. Panginoon, maraming salamat po. And I pray that we will always be grateful sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa aming buhay. Lord, palalahanan mo kami na kahit na successful na kami sa aming buhay, huwag kami magiging kampante, huwag kami magiging relax, huwag kami magiging hayahay. Patuloy kami na magtitiwala lamang sa inyo. Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak na sa Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakilanman. Amen. Shall we sing the threefold Amen? Amen. 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 1, 2, 3, 4. Amen. 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 Amen.
Magandang tanghali po. Batiin po natin ang bawat isa. Sabihin niyo po, God bless you.